Welcome back to our channel. Today, first impression ride tayo sa ating Yamaha Aerox version 2 na 155cc. So, unang-unang pag-usapan natin, of course, is yung pinaka-reason bakit ka bumibili ng Yamaha Aerox. So, yung power niya. Doon sa power, nandun naman, siyempre compared sa mga 125cc yan. Kasi nako-compare ko siya sa fashion natin. So, mabilis naman. Nandun naman yung power, nandun naman yung torque. Instant mong nakukuha yung at least 0 to 90. Ilang seconds lang, 90 kph ka na. So, yung power, all good yun. Walang nagiging problem sa power. Ang medyo nagiging concern ko kay Yamaha Aerox na napapansin ko dito sa ating first impression ride is nung pagsindi niya, medyo jerky yung kanyang low RPM. Yan. So, mga ilang minutes lang naman. Actually, nanonood ako ng ibang video. Nanonood ako ng ibang video sa mga ibang vloggers, ganyan. Ganun talaga yung nagiging impression nila kay Aerox. So, baka ganun talaga. So, tanong natin sa community. Comment down below kung pag bagong sindi, cold start, mga ilang minutes, yung low RPM grunt niya medyo jerky. Yan. So, sa power, all good, walang problema. Mabilis siya, malakas yung torque, mabilis makuha yung speed. Hindi mo kailangan bumabad ng gas, nandun agad. Masarap siyang pang-overtake. Yan, masarap siyang i-ride sa twisties, paangat, paahon. So, pinamasyal natin siya dito. Makikita nyo sa dulo ng vlog kung saan kami nagpunta. Tapos, ergonomics. Yan. Siyempre, bibili tayo ng scooter. Gusto natin relax. Unang-una, yung upuan niya, malambot. Malambot yung upuan, even sa wife ko, sa partner ko na nakaangkas. Ang unang napansin niya is malambot yung upuan. Sa ergonomics, maganda yung upo. Ang nagiging issue ko sa upo niya is medyo parang nakadukdok kasi si Aerox. Yan, yung upuan medyo nakaangat sa likod. So, a little parang napupush forward ka. Which na kukontra ko naman doon sa sitting position ng paa ko. So, kung idudulo mo yung paa mo kasi, hindi ka na nahuhulog. Pero yun, napansin ko lang. Unlike kasi sa fashion, siyempre straight lang yung upuan. Yan. So, isa pa sa ergonomics na napansin ko is malapit ako sa dashboard or sa pag nakahawak ka, malapit siya sa dashboard. Ibang-iba sa ibang scooter like sa PCX, sa ADB, lalo na sa ADB. Yan. So ito medyo mas malapit ka. Para kang more likely sports bike, which is one of the reasons bakit ka bumibili actually ng Aerox. Kasi mahilig ka sa ganun eh. Mahilig ka ng sporty, mahilig ka sa mabilis. Pero hindi mo kayang bumili ng mga manual na R15, ganyan, or ibang brand like CBR kasi pinande-daily mo siya. So, gusto mo nung mabilis, gusto mo nung sporty look, pero mas priority mo yung comfort, kaya bumibili ng Aerox. Yan. So, napag-usapan na natin yung kanyang power, yung kanyang ergonomics. Pag-usapan naman natin yung riding comfortability niya. Yan. Kasi bibili ka ng scooter, usually magra-rides ka ng malayo. Isa yan sa mga reason bakit tayo bumibili nito. Hindi lang naman commuter eh. Hindi lang naman para pumasok ka everyday. So, more likely katulad ko, pag weekends, nagra-rides din kayo kung saan-saan. So, sa riding niya, masasabi ko is medyo malubak talaga siya sa suspension. Hindi, medyo mabounce ka, ganon. Compared sa Fascio, na unang reklamo nila yan, medyo mas ramdam mo yung mga bato-bato dito, mga bump-bump, yan, sa Aerox. Pag-usapan natin, isa pa is yung pricing niya. So, ang base model nito, yung parang kulay gray na color ng 2024, kasi 2024 to eh. So, yung pinaka-base model niya is 124,500, parang ganon sa kasa. So, sulit naman, sulit siya sa power niya kung ikaw nga yung ganong klase ng rider. Yung gusto mo ng mabilis, gusto mo ng sporty. Yan. Pero kasi dahil pang daily mo siya sa Monday to Friday, pero pagka weekends, ikaw yung spirited rider na gustong mag-enjoy kasama ng mga barkada mo, mag-rides ng medyo malayo, ng mabilis. Hindi naman super bilis, pero I mean, nandun yung power. Kasi pag naka-classic scooter ka, talagang chill ride lang. Takbo ka lang 40-60. Ito iba. Ang takbo mo is 80, 90, ganyan. 95, yan. So, mas mabilis na siya and mas instant yung power. Hindi mo siya matagal hihintayin talaga. So, sa price-wise,
sulit si Yamaha Aerox. Ngayon naiintindihan ko na bakit nagwa 155cc sila. For example, ako nung kukuha ko ng Fascio, sabi ko sapat na yung 125. Hindi pala, especially if ito lang yung motor mo. Maybe I may be as statement kasi tignan nyo, dalawa na yung motor ko, dalawa yung scooter ko kasi mabibitin ka do sa 125cc agad. Yan. So more likely katulad yung Fascio natin, baka papalitan natin siya ng 155 na Vespa or 150 pala na Vespa kasi 150cc lang sila, 150S. Yan. So, yon, ganun siya. So, kung mag-iisang motor ka lang, price-wise, napakasulit ng 150cc. Huwag na kayong bibili ng mga 125cc, 110cc. Kung mahilig kayong mag-rides. Unless ang habol nyo is magtipid lang, bumili kayo ng Fascio, classic look lang, maganda static look, bumili kayo ng ganyang cc. Pero kung ganun na riding katulad ng ginagawa ko, at isa lang yung motor nyo, definitely go for 150cc. Isa pa sa first impression na pumasok agad sa akin dito kay Aerox is napakaganda ng braking system niya. So napakakapit kasi dahil 2024 to, so stock pa lahat, wala pa nagalaw. Maliban to sa napaka-smooth ng torque and power niya, napakaganda rin niya mag-stop. So nandun yung power, nandun yung instant power mo, pero pagdating sa braking, nandun din, which is mas importante lagi ang braking kesa sa puro ka lang speed. And of course, isa sa pinakamaganda or pinakadahilan or first impression talaga na makukuha mo pag bumili ka or nakakita ka ng Yamaha Aerox na ganito, yan. Yung looks niya, yan. Para sa akin, number one reason yan bakit isa si Yamaha Aerox sa mga bibilin nyo. Kasi yung look niya, for example, naka-stop lang, ganyan. Mahilig tayo sa motor, aminin naman natin eh. So, napakaganda ng motor. Napaka-sporty look niya. Hindi siya yung parang pilit, ganon. Iba yung dating niya. Yung headlight niya pagka gabi. Yan. Napakaganda ng mata niya. Tapos yung taillight niya. Nandun yung taillight na nakakagigil sa mga R-Series. R15, R6, R3. Yan. Hindi niya kamukhang kamukha, pero yung tayo ng taillight niya, napakaganda. Lastly, na napansin ko dito sa Yamaha Aerox is yung kanyang dashboard. Napakadaling basahin ng mga kailangan mo, like yung fuel mo, yung speed mo, yung tachometer mo, kabilaan nga, meron eh. Ito, maangat yan, nakikita mo agad. Yung mga pinaka-importanting details na kailangan mo while riding, instant, nababasa mo siya. Maaraw, madilim, nababasa mo siya. Nako-compare ko to sa R15 ko dati. Kasi do sa R15, may times na hindi mo siya mabasa pag nasobrahan ng liwanag, gano'n yan. Ito lang masasabi ko, if purchase or pass siya. Diniscuss ko na yung nauna. So, pangalawa, if ikaw yung rider na gusto lang ng chill ride, gusto mo lang ng komportable at mag-long ride, huwag kang bibili ng Aerox. Bumili ka ng PCX, bumili ka ng ADV 160, bumili ka ng NMAX. From being spun, hung